depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Kapag talaga ex yung usapan, lalo na kung ikaw yung iniwan, expect mo na hindi ka niya ganun kamahal, kahalin tulad ng pagmamahal mo. Kasi kung talagang mahal ka niya, hindi sana kayo naghiwalay in the very first place. Pwera na lang kung ikaw yung nakipag-hiwalay, no? Kasi kung ikaw yung nakipag-hiwalay, ibig sabihin hindi mo talaga siya ganun kamahal. At ngayon, nanonood ka ng channel ko, siguro naghahabol ka. Ewan ko, ano trip nyo. Pero the thing is, alam nyo ba na kung ang nararamdaman ng isang tao hindi katumbas ng nararamdaman mo, is magiging malaking trouble ito sa side mo. Kasi kung mahal mo siya ng 80% of your life, tapos mahal ka lang niya ng 10%, o kaya 5% lang, o kaya 0, malas mo. Walang mangyayari kasi talagang hindi talaga kayo magbabalikan kung hindi ka niya kamahal. Kung hindi ka niya ganun kamahal, kahalin tulad ng pagmamahal mo, is hindi magiging balanse ang lahat at may chance na talagang itsapuera ka na lang niya sa habang buhay at habang panahon. Ngayon, magbibigay ako sa iyo ng tips na kailangan mong tandaan para mahalin ka niya, kahalin tulad ng pagmamahal mo. Pero syempre, ibang usapan kasi ito eh. Every time na pinag-uusapan natin ng mga ex nyo, we are going to talk about psychological dimension. And most of you guys, hindi maintindihan kung paano nagwo-work ang psychological dimension dahil hindi naman kayo nag-aral ng psychology. At kung minsan, kahit nag-aral ka ba ng psychology, is hindi mo pa rin siya maintindihan kasi hindi naman ito yung tinapik ng professor mo during college days mo. So, sa mga coaches na katulad ko, talagang ito yung napag-uusapan namin na it's more on psychological thing lang siya and more on behavioral thing. So, alam mo, kung iniisip mo na gusto kang mahalin ng tao, kahalin tulad ng pagmamahal mo, hindi yan magaganap at hindi yan mangyayari gamit-gamit lang ang mga teknik mo. Teknik na ganito, teknik na ganyan, teknik na ganon, teknik na ganito, na ganon. Alam mo, walang kapupuntahan yung mga puro pa teknik-teknik lang eh. Kasi pwedeng umiral yung technique mo pero hindi pa rin siya attracted sa'yo. Alam mo yun? Always remember this, guys. If you want to get your ex back, it's all about attraction. Does he still want you? Does he? Diba? Mahal ka ba? Baka kasi hindi ka na mahal eh. Diba? Yun lang yung dahilan. Baka hindi na bumabalik sa'yo. Diba? So, maybe he doesn't love you that much. And maybe that would be the problem. Now, what I want you to do is just so simple. Just so simple. Number one, just mimic what she or he is doing. Just mimic. Kapag sinabi natin mimic, gayahin mo lang, tularan mo lang. Kung hindi siya nagchat-chat, huwag ka mag-chat. Pagsalamin ka lang sa kanya. Parang ginagaya mo lang kung ano yung mga ginagawa niya. Copying lang. Alam mo yun, i-copy-paste mo lang. Kung hindi ka niya chinachat, kung binabaliwala ka niya, edi huwag mo rin siyang i-chat, edi huwag mo rin siyang ibaliwala. Para maramdaman niya yung same level na binibigay niya sa'yo na love. Kasi kung 10% lang ang love na binibigay niya, kailangan mong bumaba nang kung pwede lang, mas mababa pa dun sa 10% niya. Pero kung ibibigay mo rin itong 10% mo na to, ibigay mo itong 10% na to, ibibigay rin yung 10% niya, dun kayo makikita sa gitna. At once na nangyari na yung 10% na yun, bababa yun, pero mag-i-increase yung love niya once na nag-demand na siya ng attention from you. Uulitin ko mag-i-increase ang love ng ex mo sa'yo once na yung ex mo na mismo yung nag-demand ng attention from you. Kasi kung hindi nagde-demand ng attention yung ex mo, ikaw ang magde-demand ng attention. At every time na nagde-demand ka ng attention, bumababa ang value mo at bumababa ang attraction mo. At kapag bumababa ang attraction mo, lalo kang i-etsapuera ng ex mo. So, all you need to do is just to, play the mimic game. Mimic game, is just copy what he is doing. Kung hindi ka kinakausap, kung binabastos ka, bastusin mo din. Let me go into that conclusion. Simple lang naman yan eh. Kung kayo talaga. Huwag na kayo maglokohan pa. Huwag na natin pahabain to. Kung kayo talaga. Di ba nag-reach out ka na? Ginawa mo na lahat just to get your ex back. Ayaw niya. O mag-no contact rule ka. Gawin mo yon. Magpamis ka. Lumayo ka sa kanya. Huwag mo muna siyang kausapin and then just work for yourself. You know what? I know how hard it is, but you need to realize na minsan kailangan mo din ng tapang, kailangan mo ng pangil para gawin ang mga tinuturo ko. Dahil kung puro pagmamahal ang iiral sa'yo, puro kalambutan na lang ang mangyayari sa'yo. At the more na malambot ka, the more na wala kang pag-asa.
Kaya kung ako sa'yo, magpakatigas ka at harapin mo ang consequence na pagkawala niya. But at the same time, huwag kang mag-overdo sa mga shit na ginagawa mo. I just want you to be consistent by being independent while mimicking what your ex is doing. Huwag mo masyadong gayahin, huwag mo masyadong, huwag mo masyadong gawan ng sarili mong programa yung sarili mo para lang mag-get back siya. No. From time to time, you should fight. You should show how to fight. Anyways, kapag kailangan mo ng advice, kung may tanong ka sa no contact rule or anything like that, kung applicable sa'yo, give us a message sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.